Ang ibang babae, pwedeng maging madamot pag nagmamahal na. Hindi madamot sa pera, kundi sa presensya. Dahil ipagdadamot ka niya. Dahil ang presensya mo ay para lang sa kanya. Kung maaari nga lang siya pwedeng pumasok sa utak mo, kakalkalin niya yung utak mo para makita niya kung anong nilalaman niya. Hindi ba napapansin? Pag nakikita mong masaya ang partner mo sa ibang bagay o sa ibang tao, nakakaramdam ka ng pagtatampo o umaalma ka. Halimbawa, nag-fishing sila, nanood ng sports o nakikipagkwentuhan sa live na hindi ikaw ang kasama. Magtatampo ka. Hindi mo man sabihin sa kanya pero ipaparamdam mo. Alam mo kung bakit? Dahil pakiramdam mo, nagsasaya siya nang wala ka. Na yung kasayahan na natatanggap niya ay hindi galing sa iyo. Pero naisip mo ba na hindi lahat ng bagay ay dapat kasapi ka, laging nandoon ka? Fishing, sports. Alam mo ba yung mga bagay na yan? Kaya mga binabagayan ng partner mo ay yung mga taong nalalaman yun. Kasi yung reaction, yung bonding nila ay natural. Sa realidad ng mundo, ang hirap mabuhay na dalawa lang kayo sa mundo. Yes, pwede sa umpisa. Lalo na, no? Kung pareho kayo ng personality. Kung pareho kayo yung dalawang introvert, pasok sa bangayan. Pero kung ang isa sa inyo, lalo na ang lalaki, ay extrovert, magiliw, sanay sa pakikipag-usap, mahihirapan yan. Masasakal mo yan. Dahil ang unang-unang maapektuhan sa lalaki na yan ay ang freedom at privacy niya. Kita mo, iba ang alignment nyo. Kaya isa sa inyo, kailangan mag-adjust. Diyan yung papasok yung adjustment. Di ba? Pero dahil ikaw ang babae, ikaw ang kailangang alagaan, ikaw ang priority. Emotion ang kailangan mong uunahin namin. Tanggap naman namin yun. Kaya ngay karamihan sa mga lalaki, dalawang ginagawa sa tuwing may gagawin silang bagay na hindi ikaw kasama. Pinapaalam at nagpapaalam. Respeto yan at para alagaan ang damdamin mo. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Ganyan ang babae. Ang sa kanya, sa kanya. Ang sayo, sa kanya.